Ang dilim ay lumamon sa kalangitan, sa kalagitnaan ng araw. Ang lupa ay umungol sa bigat ng mga pangyayaring nagaganap, para bang ang mismong mundo ay maaaring mapunit anumang sandali. Sa isang iglap, lumampas ang mundo sa isang hangganan na wala ng balikan. Sa isang burol na hindi pinapansin ng mga makapangyarihang tao, ngunit inukit magpakailanman sa alaala ng langit at kinatatakutan ng impyerno, isang lalaki ang nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Tinanggihan ng sangkatauhan, tinalikuran ng pinakamalalapit sa kanya, nanatili siyang tahimik sa harap ng kalupitan at patuloy na ibinubuhos ang kanyang sarili para sa lahat. Ang kanyang laman ay niluray. Bawat paghinga ay isang labanan, bawat tibok ng puso ay isang alay. At gayon paman, may nananatili sa kanyang tingin, isang liwanag na hindi kayang abutin ng anumang sandata, isang ningning na dumudurog sa nakapaligid na kadiliman. At nang ang huling hininga ay lumabas mula sa kanyang mga labi, naganap ang hindi inaasahan. Ang malaking kurtina ay napunit, ang mga libingan ay bumukas, at ang sinaunang katahimikan ng templo ay nabasag ng kulog ng kawalang hanggan na sumalubong sa mundo. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos noon? Ano ang sumunod sa kamatayan ng iisang taong humati sa kasaysayan ng sangkatauhan? Pagsapit ng tanghali, hindi lang basta nagdilim ang langit. Ito'y nabalutan ng dalamhati. Hindi ito karaniwang anino, isa itong nakakabalisang ulap ng kadiliman na yumakap sa Jerusalem na tila isang hatol na binigkas ng walang salita. Naging mabigat ang hangin, mahirap huminga, para bang huminto ang buong mundo sa paghinga, naghihintay sa nagaganap. Gumulong ang kulog sa langit ngunit walang kidlat na sumiklab. Sa tuktok ng Golgota, isang kahoy na krus ang nakatayo, isang pagtatapos at isang bagong simula. Unti-unting nauubos ang dugo ni Jesus. Nakabitin ang kanyang katawan sa pagod, halos hindi na makabuo ng salita ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang presensya ay lumulukob sa lahat ng naroon. Nagbubulungan ang mga Romanong sundalo sa paligid. Wala ni isa sa kanila ang tumawa, wala ni isa ang nagbato ng insulto. Ang takot ay unti-unting lumitaw sa bawat batik-batik na mukha. Ang senturyon, isang mandirigmang sanay na sa pagwawalang bahala sa pagdurusa, ay nakaramdam ng kilabot na gumapang sa kanyang likod. Marami na siyang nasaksihang mamatay, ngunit wala ni isa ang namatay tulad nito. May kapangyarihan, may voluntaryong pagsuko, may malinaw na layunin. Mahinang bulong ng senturyon sa sarili, ang taong ito, ibang-iba siya sa lahat. Sa paanan ng krus, tahimik na lumuluha ang mga babae. Bumagsak ang kanilang luha ng mahina. Si Juan ay nakatayo malapit, pilit pinipigil ang sarili habang ang buong mundo niya ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. At sumapit ang isang malalim at mabigat na katahimikan. At sa isang tinig na mahina ngunit puno ng banal na kulog, idineklara ni Jesus, tapos na. Bumigay ang kanyang katawan, yumuko ang kanyang ulo, at ang mundo'y tumugon. Sa mismong sandaling iyon sa templo ng Jerusalem, abala ang mga pare sa paghahanda ng insenso para sa gabi. Lahat ay ayon sa ritual, gaya ng palagi nilang ginagawa hanggang sa biglang yumanig ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang hangin na hindi dapat umiiral ang biglang sumugod sa banal na lugar. Ang mga kurtina ay lumipad, ang apoy sa mga sulo ay yumuko sa hangin. At narinig nila ang tunog, ang belo, ang banal na tabing na naghihiwalay sa pinakabanal na silid, ang lugar na pinapasok lamang ng pinakapunong pari isang beses sa isang taon, ay napunit mula itaas hanggang ibaba. Walang kamay ng tao ang gumawa nito. Walang kutsilyong humiwa rito. Ito'y gawa ng kapangyarihan ng langit mismo. Napasigaw ang mga pari. May ilan na bumagsak ng nakadapa. Ang iba'y tumakbong palayo
sa takot, ang hadlang na matagal nang naghihiwalay sa Diyos at sa tao ay napunit na. Isang bagay na banal, isang bagay na hindi naantig sa loob ng maraming salinlahi ay nahati mula sa taas ng langit hanggang sa alikabok ng lupa. Sa labas ng pader ng templo, yumuko ang mga puno ng palma sa lakas ng hangin. Gumulong ang mga bato mula sa mga burol. Umangal ang mga pader na bato sa tindi ng pag-uga at patuloy pa rin ang mga imposibleng bagay. Nagsimulang bumuka ang mga libingan, ang mga nitso na matagal ng selyado ay nabuksan, nabali ang hawak ng kamatayan. Kumalat ang kaguluhan sa mga kalsada ng lungsod, ngunit hindi ito kaguluhan ng digmaan. Ito'y kaguluhang nauuna bago isiwalat ang kaluwalhatian. Bumalik sa Golgota pagkatapos yumanig ang lupa, pagkatapos magdilim ang langit, pagkatapos masaksihan ang huling hininga ni Jesus, lumuhod ang senturyon. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagdududa ay ngayon naglalagablab sa banal na takot. Sumigaw siya, "Walang duda ang taong ito ang anak ng Diyos." Umalingaw-ngaw ang kanyang salita sa hanay ng mga sundalo. Marami ang yumuko ng ulo, hindi alam kung paano unawain ang nasaksihan. Ang iba na may nanatiling nakatayo, natigilan sa katahimikan. Ang krus ngayon ay tahimik at hindi gumagalaw, ay tila nagliliwanag ng presensyang hindi kayang ilarawan ng salita. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga tanda ng supernatural. Bumaon ang mga bitak sa lupa. Ang mga libingan sa buong lungsod ay nagsimulang gumuho paloob. Ang mga matagal nang nakalimutang puntod ay nabasag na parang mga tapayang nahulog. Ang mga batong pananda ay nadurog. Ang mga butong naging alikabok ay muling nagsama-sama. Bumuo ng kalamnan ang mga buto. Binalot ng balat ang mga laman. Bumalik ang buhay sa lugar na pinaghariang tahimik. Ang mga namatay na may pananampalataya ay nagsimulang magbalik. Sa silangang burol, isang batang tumuro at nagsalita nang nanginginig ang tinig, "Inay, may umaahon mula sa lupa." May mga anyong lumitaw sa gitna ng mga punong olibo. Mga lalaki at babaeng may mga damit na balot ng alikabok. Nagniningas ang kanilang mga mata. Matatag at tiyak ang kanilang mga hakbang. Wala silang ingay, naglakad sila patungo sa banal na lungsod. Hindi sila gaya ng mga multo, kundi buhay na patotoo. Mga sugo ng kung ano pa ang darating. Bumukas ang mga tarangkahan ng Jerusalem dahil sa lakas ng lindol. May ilang bantay na tumakbo sa takot. Ang iba'y lumuhod sa lupa. Sumigaw ang mga bantay. Anong nangyayari dito? Sa mga bukirin, nahulog sa lupa ang mga tungkod ng mga pastol. Sa loob ng mga tahanan, namatay ang mga kandila kahit walang hangin. Sa mga patag na bubungan, nakatitig ang mga lalaki sa maitim na langit na may takot sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, ang mundo ay naging kakaiba. Sa isang lambak na hindi kalayuan, tumakbo sa paikot-ikot na galaw ang isang kawan ng mga kambing na tila tumatakas sa isang bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Tumama ang kanilang mga paa sa tuyong lupa at nagpaalimbukay ng alikabok habang ang kanilang mga matang nanlalaki ay nagpakita ng sinaunang uri ng takot. Tinawag sila ng mga pastol, pilit silang pinagsama-sama muli, ngunit walang gumana. May hindi nakikitang bagay na gumambala sa likas na kaayusan ng buong nilikha. Sa itaas ng langit, ang mga ibong karaniwang lumilipad ng mahinahon ay nawala ng direksyon, pumapadyak ng pakpak ng walang saysay, para bang ang ihip ng hangin ay naligaw na. May ilan na bigla na lamang nahulog mula sa langit. Ang iba na may paikot-ikot na lumilipad na parang nalilito. Tila ang mismong kahulugan ng pagtaas at pagbagsak ay nawala ng saysay. At saka dumating ang katahimikan, hindi lang kawalan ng tunog, kundi isang makapal, mabigat at banal na katahimikan. Isang katahimikang may kahulugan.
isang katahimikang nagpapahiwatig na may nagbago ng tuluyan, para bang bawat nilalang ay sumigaw ng walang salitang binigkas, pinatay na ang kordero. Sa loob ng palasyo ni Herodes, niyang kayamanan at karangyaan ay hindi napigil ang takot. Nabitiwan ng mga utusan ang mga gintong tasa. Tumunog ang lagaslas ng mga basag na baso sa mga pasilyong bato. Isang utusan ang tumakbo sa mga magagarang silid, balot ng takot, sumisigaw, nagdilim ang lungsod. Ngunit kahit habang siya'y nagsasalita, nanginginig ang kanyang tinig. Naiintindihan nilang lahat, ito'y higit pa sa isang bagyo. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakahandusay pa rin ang mga tao sa kalsada. May nakaluhod, ang iba'y mahigpit na yakap ang kanilang mga anak. Lahat ay pilit inuunawa ang mga nasaksihan. May mga bumubulong tungkol sa banal na parusa. Ang iba'y sinasabing may sumpang bumagsak sa kanila. Halos wala ni isa ang nakaunawa na ito ang pinakabanal na araw na nasaksihan ng mundo. Ang malalaking haligi ng templo ay umungol na parabang guguho, ngunit nanatiling nakatayo. Ang altar ay hindi nasira, ngunit wala na itong kapangyarihan, sapagkat ang handog na tunay na mahalaga ay hindi na inialay sa malamig na bato. Inialay ito sa buhay na laman. Maging sa hindi nakikitang daigdig, sa mga lugar na lampas, sa maaabot ng mata ng tao, ang mga espiritong madilim ay nanginig sa takot. Sa mismong sandaling iyon, isang panibagong kapanahunan ang nagsimula. At lahat ng magaganap sa mga susunod na araw ay simula pa lamang. Lumipas ang 3 araw. Ang katawan ni Jesus ay inilibing sa pagmamadali, binalot ng telang panlibing, inilagay sa isang puntod na pagmamay-ari ng ibang tao at tinakpan ng isang napakalaking bato. Walang pagkakataon para sa maayos na paggalang, walang paalam. Tanging pagmamadali, takot at katahimikan. Patuloy ang bulong-bulungan sa lungsod tungkol sa mga palatandaan, sa napunit na kurtina, sa nagdilim na langit, sa malakas na pagyanig ng lupa. May nagbago sa hangin, sa kalupaan, sa puso ng mga tao. Kahit kakaunti lamang ang tunay na makapagsabi kung ano iyon, na natiling laganap ang kaba. Sa isang lihim na silid ng Sanhedrin, nagtipon agad ang mga pinunong panrelihiyon. Ang ilaw ng sulo ay naghagis ng mga aninong nag-aalangan sa mga pader. Tensyonado ang kanilang mga mukha, pabulong ang kanilang mga salita, ngunit puno ng pagkabahala. Nagsalita ang isa. Kailangan nating patahimikin ito bago pa ito lumala. Sabi ng isa pa, maaaring kunin ng kanyang mga tagasunod ang bangkay. Sasabihin nilang muling nabuhay siya. Sasabihin nilang natupad na ang matandang mga salita. Napagpasyahan, gawing imposibleng mapasok ang puntod. Walang makakapasok, walang makakalabas. Iniutos, mga kawal, selyuhan ito ng tatak ng emperador. Walang pasok, walang labas. Sa parehong oras sa ibang bahagi ng lungsod, nakatanaw si Maria, ina ni Jesus, mula sa kanyang bintana. Ang mga ulap na bumalot sa Jerusalem ay wala na. Bumalik na ang asul sa kalangitan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatiling nababalot sa ulap. Ang tibok ng kanyang puso ay may dalang pakiramdam na may paparating. May dumarating, isang bagay na napakalaki, isang bagay na banal. Kahit sa gitna ng matinding sakit, samantala na natiling nakatago ang mga alagad. Mahigpit ang pagkakasara ng mga pintuan, mahinang-mahina ang kanilang mga usapan, namumugto ang kanilang mga mata sa pagod, lubos na silang sinakop ng takot, wala na ang kanilang guro at ang misyong kanilang sinundan ay tila nagwakas na. Mahinang bulong ng isang alagad, wala na siya pero paano kung bumalik siya? Umiling lang si Pedro, hindi nagsalita, walang laman ang kanyang titig. Patuloy siyang binibigatan ng kanyang pagtanggi. Dinurog ng kahihiyan ang huling bakas ng pag-asa. Nang lumalim ang gabi, sinikap ng Jerusalem na bumalik sa dating takbo.
Muling itinayo ng mga tindero ang kanilang mga pwesto. Bumalik sa pwesto ang mga sundalo. Ngunit ang alingaw-ngaw ng mga nangyari sa krus ay patuloy na umuukit sa mga bato ng lungsod. Wala talagang bumalik sa dati at kailanmay hindi na muling babalik. At sa ikatlong araw, habang marahang umaakyat ang umagang araw mula sa gilid ng mundo, isang panibagong kabanata ang magsisimula. Dumating ang ikatlong araw, balot ng katahimikan na hindi pa kailanman naranasan. Ang mga bato sa lansangan ay patuloy pang may bakas ng lindol na yumanig sa buong Jerusalem. Malumanay ang hangin sa umaga, dala ang kalambutan ng unang bahagi ng tagsibol. Ngunit sa simoy na iyon, may nananatiling hindi nakikita, isang bagay na banal, isang pakiramdam ng pag-aabang, para bang ang langit mismo ay humihinto sa paghinga, may inaasahan. Mabilis na bumaba si Maria Magdalena sa makitid na daang patungo sa libingan. Bit-bit niya ang mga telang inihanda ng maingat at pinahiran ng mabangong langis. Sa kanyang dibdib, naglalagablab ang matinding pananabik. Kasunod niya, tahimik na naglalakad ang ibang kababaihan. Ang pamumula sa paligid ng kanilang mga mata ay nagpatunay na iniyak nila ang buong magdamag. Gayunpaman, may layunin ang bawat hakbang. Sariwa pa ang sugat ng pagkawala. Ngunit may mas makapangyarihan pa sa kalungkutan na nagtutulak sa kanila pasulong. Ito ay pag-ibig. Habang papalapit sila, dahan-dahang lumitaw ang hardin sa malamlam na liwanag ng madaling araw. Unti-unting naglaho ang mga anino sa ilalim ng mga sanga ng mga puno. Nang marating nila ang napakalaking batong dating nakaharang sa pasukan ng libingan, isang malamig na kilabot ang bumalot sa kanila. Naigulong na ang bato. Nagtanong ang mga babae, sino ang gumulong ng bato at nasaan ang mga sundalo, nasaan ang mga bantay. Mula sa pagbubukas ng puntod ay tila may mahina, halos di makitang liwanag na nagmumula sa kailaliman ng kadiliman. Lumapit si Maria Magdalena, nanginginig ang kanyang mga kamay, malakas ang kabog ng kanyang dibdib, para bang pati ang mundo ay tumigil sa paghinga kasabay niya. Maingat niyang hinawi ang tela na nakabitin sa pasukan. Walang laman ang loob ng puntod. Nagkatinginan ng mga babae, nanginginig sa takot na hindi nila maipaliwanag. Nandoon ang mga telang panlibing, maayos na nakatiklop, hindi nagalaw. Ngunit ang katawan ay wala, isang kakaibang kawalan ang bumalot sa batong silid. Hindi lang ito kawalan ng bangkay, ito'y kawalan ng kamatayan mismo. Walang babala, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa mga dingding ng bato. Tila binuksan ng langit ang mga tarangkahan mula sa ilalim ng lupa. Napaatras ang mga babae sa gulat, tinakpan ang kanilang mga mukha, mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Hindi sila sinunog ng liwanag, ngunit nilukob nito ang bawat pandama nila. At doon, sa gitna ng nakasisilaw na liwanag, unti-unting lumitaw ang dalawang anyo. Nagniningning ang kanilang mga damit na parang kidlat. Ang kanilang mga mukha'y nababalutan ng dalisay na kaluwalhatian. Nang sila'y nagsalita, ang kanilang tinig ay may tunog at kapangyarihan. Ipinahayag ng mga anghel, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay tulad ng sinabi niya sa inyo. Parang kulog ang mga salitang iyon na tumama sa puso ng mga babae. Nagsanib ang takot at pagkamangha sa loob nila. Nagsimulang mawala ang bigat ng pagdadalamhati, napalitan ng isang damdaming hindi mailarawan ng salita. Lumuhod sila sa malamig na sahig ng puntod. Ang batong dating karaniwan, ngayon ay tila banal na lupa. Nanginig si Maria Magdalena mula ulo hanggang paa, ngunit wala na ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. May bagong umuusbong sa kanyang puso, pananampalataya. Nagpatuloy ang mga makalangit na nilalang. Pumunta na kayo at ibalita ito sa mga alagad.
Sabihin ninyo na siya'y nauna na sa kanila sa Galilea, doon ninyo siya makikita. Ang katahimikang bumalot sa hardin ay naputol ng mga yapak na mabilis na lumalakad. Mabilis na lumabas ang mga babae mula sa puntod, nasa pagitan ng pagiyak at pagtawa. Patuloy na umaagos ang luha sa kanilang mga pisngi, ngunit tumatakbo sila na para bang may dalang mismong buhay sa kanilang mga kamay. Sa unang pagkakataon mula sa hilakbot ng krus, muling bumalik ang pag-asa. Sa lungsod, unti-unting nagkamalay ang mga Romanong bantay. Ilan sa kanila'y nakahandusay pa rin sa lupa, tuliro, walang ideya kung ano ang naganap. May liwanag na bumaba mula sa langit, bumaon ang lupa sa pagsikat ng araw, at ang napakalaking bato ay naigulong ng walang kamay ng tao ang humawak dito. Balot ng matinding takot, nagmamadali silang nagpunta sa mga pinunong panrelihiyon. Nauutal ang kanilang ulat. Ang katawan ay wala na. Paano ito nawala? May liwanag, may nilalang, nawalan kami ng malay. Pagmulat ng aming mga mata, naigulong na ang bato. Muling nagtipo ng konseho ng Sanedrin, mapuputla ang bawat mukha, mabibigat ang bawat tinig, hindi na maikakaila ang panganib. Ang balita ng muling pagkabuhay ay maaaring kumalat sa buong rehiyon na parang apoy sa tuyong damo. Nagbigay ng utos ang mga pinuno. Walang kahit isang salita tungkol dito sa sinuman. Sabihin ninyo na ang mga tagasunod niya ay palihim na pumasok noong gabi at kinuha ang katawan habang kayo'y natutulog. Tumutol ang isang bantay. Paano kung malaman ng mga Romano na nakatulog kami habang naka-duty? Agad ang tugon, kami ang bahala sa Roma. Kayo ay babayaran ng malaki kapalit ng inyong katahimikan. Samantala, nanatiling nagkukubli ang mga alagad. Nagkukumpol sa likod ng nakakandadong mga pinto, halos hindi makahinga. Makapalang takot ang pagkakasala at ang sakit sa loob ng silid. Ang pangakong binitiwan ng kanilang guro ay tila napakalayo na ngayon. At bigla, walang abiso, bumukas ang pinto. Sumugod si Maria Magdalena sa loob, hingal na hingal. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Maria, mukhang nanginginig ka. Anong nangyari? Sumagot siya, nakita ko siya mismo ng sarili kong mga mata. Nagsalita siya sa akin, tinawag niya ako sa pangalan ko. Nagkatinginan sina Pedro at Juan, may apoy na sumiklab sa kaibuturan nila. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Bigla na lamang silang sumibat palabas. Tumakbo sila sa paikot-ikot na mga daan. Nagmadali sila sa mga daang patungo sa hardin. Diretso silang tumakbo hanggang sa puntod. Nang makarating sila roon, natagpuan nilang maayos ang mga telang panlibing. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Walang palatandaan ng pagnanakaw. Naunawaan ni Pedro, hindi ito gawa ng mga magnanakaw. Anuman ang naganap dito, ito ay mas malaki pa sa kayang abutin ng pag-iisip. Nang gabing iyon, habang sama-samang nagtitipon pa rin ang mga alagad sa likod ng mga saradong pinto, litong-lito at puno ng takot, nagbago bigla ang pakiramdam sa silid. Walang pintong bumukas, walang bintanang gumalaw, ngunit naroon siya sa gitna nila. Mahinang sabi ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Lumutang ang kanilang mga mata sa gulat. Halos pumutok ang kanilang dibdib sa kaba. Ang ilan ay napaluhod sa sahig. Ang iba ay napahagulgol. May mga umatras sa takot. Ngunit siya talaga iyon. Siya'y buhay. Sabi ni Jesus, tingnan ninyo ang aking mga kamay. Hipuin ninyo at tiyakin ninyo. Ang isang espiritu ay walang laman at buto tulad ng mayroon ako. Sa mga sumunod na araw, pinakinggan ni Tomas ang bawat salaysay ng mga kasama niya. Ngunit tumanggi siyang maniwala. Idineklara ni Tomas, maliban na lang kung makita ko mismo ang mga sugat ng mga pako, kung maisusuksok ko ang aking daliri sa mga iyon, kailan may hindi ako maniniwala. Lumipas ang 8 araw.
Muli, nagtipon silang lahat sa isang lugar. Mahigpit pa ring nakasara ang mga pinto, gising ang bawat puso, at gaya ng dati bigla na lang lumitaw si Jesus sa gitna nila. Tinitigan niya si Tomas at sinabi, "Ilapit mo ang iyong daliri dito. Tignan mong mabuti ang aking mga kamay. Huwag ka nang magduda, manampalataya ka." Bumagsak si Tomas sa kanyang mga tuhod, umiiyak at sumigaw, "Aking Panginoon at aking Diyos." Tinitigan siya ni Jesus ng may malalim na malasakit. At sinabi niya, "Naniniwala ka ngayon dahil nakita mo ako, ngunit mas pinagpala ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Nanatili sa hangin ang mga salitang iyon kahit matapos nang umalis si Jesus. At habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalawak ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa bawat pagsikat ng araw. Unti-unting nauunawaan ng mga alagad ang mas malaking larawan. Ang layunin sa likod ng lahat ng ito ay higit pa sa krus. Ang kamatayan ay hindi katapusan, isa lamang itong pintuan. Ngunit sa labas ng maliit na bilog ng mga naniniwala, nanatiling bulag sa katotohanan ang karamihan ng mundo. Sa buong Jerusalem, dumami ang mga bulong-bulungan. May mga tumawa, may mga nagtanong kung totoo nga ba ito. Ngunit may ilan na nagsimulang magtiwala sa kanilang narinig. Ngunit para sa mga alagad, wala nang halaga ang bulong-bulungan ng lungsod. Tumanggap sila ng utos at balak nila itong sundin, kaya iniwan nila ang Jerusalem at naglakbay pahilaga, paakyat sa kabundukan ng Galilea patungo sa isang lugar ng tagpuan na itinakda ng kanilang guro. Isang bagong panahon ang papalapit na. May bumababa mula sa kalangitan, isang bagay na magpapabago sa lahat. Bumungad sa kanila ang Galilea, may mga burol na gumugulong at mga bukiring nililiguan ng araw, humihinga ng katahimikan. Ngunit sa puso ng mga alagad, may halong kaba at umaasang pananabik. Bawat hakbang nila paakyat sa bundok, ginagabayan ng mga salitang iniwan ng kanilang guro ay puno ng alaala, tanong na hindi pa nasasagot at natitirang takot. Ipinangako niya na makikita nila siya sa lugar na ito, kaya narito sila. Pagdating nila sa tuktok, malumanay ang hangin, malinaw ang kalangitan, at ang katahimikan ay tila may ibang kahulugan. Hindi nagtagal lumitaw siya. Nakatayo sa harap nila si Jesus, buhay, nagniningning sa kaluwalhatian, taglay ang parehong titig, na minsang humuli ng pansin ng mga mangingisda, bumago sa mga makasalanan, at nagpatahimik sa mga pinuno. Napaluhod sila sa lupa, hindi lamang dahil sa paggalang, kundi dahil sa sandaling iyon ay tila napunit ang tabing na naghihiwalay sa langit at sa lupa. May ilan na nanatiling nakatayo sa pagkabigla, hindi makagalaw. Ang iba na may hinayaang dumaloy ang luha ng tahimik sa kanilang mga pisngi. Ngunit iisa ang laman ng kanilang mga mata, ang pagkaunawang naroroon sila sa presensya ng isang bagay na hindi kailanman kayang ilarawan ng salita ng tao. Ang hanging dumadampi sa mga burol ay may dalang sinaunang himig, para bang tumahimik ang lahat ng nilikha upang makinig sa kung anong sasabihin. Pagbukas ng bibig ni Jesus, ang bawat pantig ay tila may bigat ng libu-libong salinlahi, para bang ang buong langit ay huminga kasabay niya. Ipinahayag ni Jesus, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo." Parang mga palasong gawa sa dalisay na liwanag ang mga salitang iyon na tumama sa kanilang mga puso. May ilan sa mga alagad na ipinikit ang mga mata, desperadong ipako sa kanilang alaala ang tinig na iyon. Ang iba na may tumingin sa abot tanaw, iniisip ang imposibleng mangyari, ini-imagine ang mga malalayong tribo na makaririnig ng mensaheng ito.
mga lungsod na hindi pa naitatayo na babaguhin ng kapangyarihang ito. Para bang bigla na lamang lumawak ang mga dulo ng mundo. Nagpatuloy si Jesus at nangako, at tandaan ninyo ito, ako'y kasama ninyo sa bawat araw at kailanmay hindi ko kayo iiwan. Ang lakas ng mga salitang iyon ay tila nagpayanig sa mismong hangin sa paligid nila. Doon sa tahimik na burol, nabuhay ang misyon. Hindi ito ibinigay bilang isang payak na utos, kundi sumiklab gaya ng apoy na mabilis kumalat sa tuyong damo, isang panawagang hindi mapipigil, mas mataas kaysa anumang layunin, mas dakila pa sa panahon. Ngunit may isa pang piraso ng larawan na nawawala. Bago siya tuluyang umalis, taglay ang kapanatagan ng isang may kapangyarihan sa buhay at sa kawalang hanggan idinagdag ni Jesus. Manatili kayo sa Jerusalem at hintayin ninyo roon ang kapangyarihang ibababa mula sa langit. Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila lubos na naunawaan kung ano ang naghihintay, ngunit pinili nilang magtiwala. Ibinigay nila ang kanilang pananampalataya sa Kanya sapagkat Siya na nagsasalita ay tinalo na ang kamatayan. At saka ito nangyari, biglang lumutang ang mga paa ni Jesus mula sa lupa para bang wala nang hawak sa Kanya ang daigdig. Isang liwanag ang nagsimulang bumalot sa Kanya, mainit, buhay at masyadong maliwanag upang titigan ng matagal. Sa huli, isang ulap na puno ng kaluwalhatian ang bumaba at yumakap sa Kanya. Tinatakpan siya sa kanilang paningin na para bang ang mismong langit ay sumasalubong sa pagbabalik ng kanilang hari. Nakatayo ang mga alagad, di makakilos, ang kanilang mga puso'y hati sa pagkamangha at matinding pananabik na sana'y manatili siya. Ang katahimikang sumunod ay napakalalim na kahit ang kanilang paghinga ay tila umaalingaw-ngaw sa ibabaw ng bundok. At biglang lumitaw ang dalawang nilalang sa tabi nila, nakasuot ng maningning na puting kasuotan, para bang lumabas mismo mula sa ulap. Nagsalita sila ng may tinig na may bigat ng langit. Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo patuloy na nakatingin sa langit? Ang parehong Jesus na nakita ninyong umakyat mula sa inyo ay babalik balang araw sa parehong paraan na nakita ninyong siya'y umalis. Ang mga salitang iyon ay uminit at nagmarka sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Babalik siya, isang dobleng pangakong uukit sa buong kawalang hanggan. Ang pagbabalik nila patungong Jerusalem ay mabagal at puno ng paggalang. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na basagin ang katahimikan. Bawat yapak sa alikabok ay tila marka ng isang panibagong kabanatang isinusulat sa buong sansinukob. Ang mundo ay nabago at ganun din ang bawat isa sa kanila. Pagdating nila sa lungsod, umakyat sila sa silid sa itaas. Doon, nagtipon sila na parang isang apoy, naiisa ang ningas, nagdasal, lumuha, at naghintay. Ang panahon ay tila huminto sa lugar na iyon. Wala ni isa sa kanila ang makapagsabing hanggang kailan sila mananatili roon, ngunit bawat isa ay tiyak kung sino ang hinihintay nila. Lumipas ang mga araw, sa labas ng mga pader, abala ang Jerusalem. Dumating na ang kapistahan ng Pentecostes. Nag-uumapaw ang makikitid na daan sa mga manlalakbay mula sa malalayong lugar. Tawag doon ng mga mangangalakal. Dose-dose ng wika ang nagsanib, parang mga sapa na bumubuhos sa isang ilog. Walang sinuman sa mataong lungsod na iyon ni isang kaluluwa ang makakahula na sila ay magiging saksi sa pagsilang ng isang bagay na tatagal magpakailanman. Sa ika-50 araw, habang balot pa ng katahimikan ang Jerusalem sa madaling araw, biglang umalingaw-ngaw ang langit. Hindi ito karaniwang kulog, hindi rin ito hanging nagmumula sa silangan. Ito ay kakaiba, isang bagay na tila hindi mula sa labas, kundi mula sa mismong hininga ng buhay na pumapasok sa lupa. At bigla, isang tunog ang sumabog sa hangin. Tila isang marahas na unos na kayang magpaguho ng mga bundok.
Ang dagundong na iyon ay sumakop sa bawat sulok ng bahay kung saan sila nagtipon. Walang bitak sa pader, walang tagong espasyo ang nakaligtas sa hanging iyon. Isang hangin na hindi nagkalat ng alikabok kundi yumanig sa mismong kaibuturan nila. Ang mga pader ay tila tumibok, tumutugon sa isang tawag na binigkas bago pa man ang panahon. Ang hangin ay umikot at gumalaw, puno ng isang bagay na hindi kayang bigkasin ng salita. At pagkatapos sila ay lumitaw. Bumaba ang mga apoy, ngunit hindi ito mga karaniwang apoy. Hindi ito sumusunog, hindi ito nananakit, hindi ito sumisira. Ito'y mga buhay na liwanag, mga dila ng apoy na dahan-dahang lumapag sa bawat isa sa kanila, tulad ng munting korona na isinusuot sa kanilang mga ulo. Ang init na dumaloy sa kanilang mga katawan ay hindi sinunog ang kanilang laman. Sa halip, sinunog nito ang lahat ng bakas ng takot. Binuksan nito ang isang bagay na banal na matagal nang naghihintay sa kaloob-looban nila at biglang nagbago ang lahat. Mula sa kanilang mga bibig ay bumalot ang mga salita na hindi mapigilan. Hindi ito mga pariralang kanilang inaral. Ito ay mga wikang hindi pa nila kailanman nasabi o narinig. Ang kanilang mismong hininga ay naging panalangin. Ang kanilang tinig ay naging kasangkapan ng propesya. Hindi na kayang pigilan ng silid sa itaas ang lakas na napakawalan. Bawat alagad ay nakaramdam na parang hinawakan sila ng kapangyarihang nagdudugtong ng langit at lupa sa loob mismo ng kanilang dibdib. Ang lahat ng dating pag-aalinlangan ay naging tapang na walang halong pag-aalinlangan. Ang lahat ng dating takot ay naging walang takot na katapangan. Ang mga lalaking dati nagtatago sa likod ng mga nakasarang pinto ay ngayon ay lumalakad na parang mga leon na pinalaya sa tanikala. Dala-dala ang apoy na hindi kailanman mapapatay. Ang mga tao na nagtipon para sa pista ay nagsimulang magdagsaan papunta sa tunog na iyon, hinahatak ng mga sigaw, ingay at hindi maipaliwanag na enerhiyang nagmumula sa lugar na iyon. Ang mga tao mula sa bawat sulok ng kilalang mundo ay nandoon namamangha. Nagsigawan sila, "Kami ay mga Parto, Medo at mula sa iba't ibang lugar sa mundo, pero bawat isa sa amin ay naririnig ang mga lalaking ito na ipinapahayag ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa sarili naming wika. Ang ilan ay nakamasid na may pagkabighani, ngunit ang iba ay tumawa at nagbato ng panlalait." Doon mismo tumindig si Pedro. Siya rin ang lalaking 3 beses itinangging kilala ang kanyang Panginoon. Siya rin ang lalaking nadurog sa bigat ng pagkakasala na sapat para patahimikin ang kahit sinong pinuno. Ngunit ngayon nakatayo siya ng matatag. Walang bahid ng pag-aatubili ang kanyang tinig. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa apoy na bagong lumapag sa kanyang ulo. Itinaas ni Pedro ang kanyang tinig at ipinahayag, "Kayong mga lalaki ng Judea at lahat ng naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Ang mga lalaking ito na nakatayo sa inyong harapan ay hindi lasing. 9:00 pa lamang ng umaga. Hindi, ang nasasaksihan ninyo ay siyang sinabi ng propetang si Joel noon pa man. Tahimik ang buong karamihan. Napakakapal ng katahimikan na pati ang hangin ay parang huminto." Nagsalita si Pedro na para bang may ibang tinig na dumadaloy sa kanya. Binuksan niya ang sinaunang kasulatan at inilahad ang plano ng Diyos na hinabi simula pa sa simula ng panahon. Inihayag niya ang Mesiyas na ipinako sa krus at muling binuhay, at ginawa niya ito na may katiyakang parang nakitang yumuko ang kamatayan sa kanyang harapan. Bawat pangungusap ay parang martilyong dumadagit sa bato, bumabasag sa mga pusong naging matigas. Ipinahayag ni Pedro, "Itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay muling binuhay ng Diyos at ginawa niyang Panginoon at ipinangakong Kristo." Agad na naramdaman ang epekto.
Napakaraming tao ang nakadama na parang binuksan ang kanilang dibdib ng isang katotohanang hindi na nila kayang itanggi. Sumigaw ang mga tinig mula sa karamihan. Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin ngayon? Ano pa ang magagawa namin? Sumagot si Pedro, hindi sa paninisi, kundi sa apoy at pag-asa. Talikuran ninyo ang inyong dating pamumuhay. Magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus na Mesyas. Ang inyong mga kasalanan ay mapapawi at matatanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa araw na iyon, humigit kumulang 3,000 tao ang nag-alay ng kanilang buhay sa pananampalataya. 3,000 pusong nabago. 3,000 kasaysayang isinulat muli simula sa sandaling iyon. 3,000 bagong apoy ang nagliyab at ang mga apoy na iyon ay kumalat sa buong lupain na parang apoy sa tuyong parang. At sa ganong paraan, sa alikabok ng lansangan ng Jerusalem, sa gitna ng mga nagtatakang tao at ng alingawngaw ng mga banyagang wika, ipinanganak ang simbahan. Hindi ito lumitaw sa loob ng mga palasyong hari. Hindi ito nagsimula sa mga templong marmol na itinayo ng makapangyarihang kamay. Ito ay sumibol sa mga lansangan, sa mga pusong wasak, sa gitna ng apoy mula sa langit. At mula sa araw na iyon, namuhay ang mga alagad bilang tunay na magkakapatid. Nagsalo-salo sila sa parehong mga mesa. Sabay-sabay silang nagtaas ng tinig sa panalangin. Ibinenta nila ang kanilang ari-arian at ibinigay ang salapi sa mga nangangailangan. Ang ugnayan ng pag-ibig sa pagitan nila ay lumalim at lumago na parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na kailanmay hindi nauubusan ng tubig. Ang misyon ay sinimulan na. Ang pag-ibig ang naging panlabas na patunay ng isang bayang naiiba, bagamat di nakikita ng mundo. Sila ay isang bayan na hindi na nakatali sa mga pader ng lungsod, sa mga kinaugali ang minana o sa mga trono ng lupa. Sila ay itinakda ng apoy na naglalagablab sa kanilang mga kaluluwa. At saan man sumibol ang pag-ibig na iyon, ang mga himala ay biglang lumalabas na parang agos ng tubig sa tuyong lupa. Isang hapon, umakyat sina Pedro at Juan sa mga batong hagdan patungo sa templo. Oras iyon ng panalangin at ang araw ay nagniningning sa sinaunang mga bato. Nagkakalat ng gintong liwanag sa mga peregrino, mga mangangalakal at mga pari na naglalakad sa looban. Sa pintuang tinatawag na maganda, gaya ng maraming araw noon, may isang lalaking nakahiga sa lupa. Siya'y lumpo mula pa ng ipanganak. Araw-araw, may mga taong bumubuhat sa kanya papunta sa lugar na ito para makapag-abot siya ng nanginginig na kamay at mamalimos ng barya upang makatawid ng isang araw. Ngunit sa araw na ito, may mangyayaring higit pa sa kanyang pinangarap. Huminto si Pedro sa harap niya at tumingin ng diretso sa kanya. Ang lalim ng titig na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ng pulubi. Sinabi ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Itinaas ng lumpo ang kanyang mukha. Sa buong buhay niya, nasanay na siyang makakita ng awa sa mga matang dumadaan. Inaasahan niyang makatatanggap ng ilang barya, marahil sapat lang upang makabili ng kapirasong tinapay. Ngunit ang titig ni Pedro ay walang halong awa. Ang laman nito ay kapangyarihan. Ipinahayag ni Pedro, "Wala akong pilak, wala rin akong ginto, pero kung ano ang meron ako, ibinibigay ko sa iyo ngayon. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Iniabot ni Pedro ang kanyang kamay. Hinawakan ito ng lalaki kahit hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit. At sa isang tibok ng puso, may dumaloy sa kanyang mga buto. Parang apoy, parang liwanag, parang buhay na biglang pumasok. Naramdaman niyang nanginig ang kanyang mga binti, tumigas, at naging matatag at malakas na parang hindi kailanman nanghina. Halos hindi niya namamalayan, itinulak niya ang sarili niyang tumayo.
At tulad ng isang batang ngayon lang natuklasan ang kaya ng kanyang katawan, siya'y tumalon sa ere. Tumalon siyang muli at muli. Sumayaw siya roon mismo sa harap ng lahat, tumatawa at umiiyak ng sabay, sumisigaw ng papuri sa Diyos habang nagtipon ang mga tao sa paligid niya, gulat na gulat sa kanilang nasasaksihan. Isang tanda itong naganap sa liwanag ng araw, hindi maitatanggi, hindi matatakpan. Kumalat ang balita sa buong lungsod na parang apoy sa tuyong damo. Nagmadaling dumating ang mga tao mula sa lahat ng direksyon para lang makita ang lalaking kilala ng lahat. Ang lalaking ngayoy lumalakad na may malalaking hakbang, puno ng lakas at walang kapantay na galak. Sinubukang patahimikin ng mga pinunong panrelihiyon ang mga apostol, pero ang apoy sa loob nila ay hindi mapigil. Sumagot ang mga apostol, "Wala kaming magagawa kundi ipahayag ang mga bagay na nakita at narinig namin mismo." At hindi sila tumigil kahit isang araw. Patuloy na nagningning ang liwanag sa mga lansangan at habang lumiliwanag, unti-unting umatras ang kadiliman. Lalong umunlad ang batang iglesia, dumami ang bilang ng mga mananampalataya, lalong lumalim ang espiritual na kapangyarihan nito, lalong tumibay ang pananampalataya sa bawat araw na lumilipas. Nagkaroon ng mga pagtitipon sa mga tahanan sa buong lungsod. Umalingaw-ngaw ang mga panalangin sa makikitid na eskinita ng Jerusalem. Ngunit habang lumalawak ang komunidad ng mga mananampalataya, lalong naging malamig ang mga tingin ng mga tao mula sa labas. May mga matang puno ng poot na sumusunod sa kanila. May mga mapanlinlang na titig na sinusundan ang bawat kilos nila. Ang mga nasa kapangyarihan ay nanginginig sa takot na mawalan ng kontrol. Sa mga pasilyo ng templo at likod ng saradong pintuan ng Sanhedrin, ang mga bulungan ay naging malinaw na mga plano. Nakita ng mga pinuno ng relihiyon na unti-unting nawawala ang kanilang impluensya at kinatakutan nila ito. Isang pangalan ang nagsimulang mangibabaw sa lahat at saan man ito banggitin ay nagdadala ng takot. Si Saulo ng Tarso, isa siyang batang pariseo, matalino, disiplinado at matalas na parang bagong hasang talim. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa sigasig, may autoridad ang kanyang tinig, at sa kaibuturan ng kanyang dibdib may nag-aalimpuyong pighati. Naalala niya ang higit pa sa karamihan sa kanyang mga guro tungkol sa banal na kautusan. At kinamumuhian niya ang pangalan ni Jesus na parang ito'y isang banal na tungkulin. Sa kanyang isipan, ang bagong kilusang ito ay hindi gawa ng Diyos. Isa itong salot na kailangang alisin bago pa ito lumaganap. Ngunit tumangging tumahimik ang pananampalataya. Hindi ito natakot, hindi ito nagtago, hindi ito yumuko sa bigat ng takot. Ang Espiritu Santo ay dumaan sa mga puso tulad ng hangin na humahaplos sa mga punong olibo. Ang pangalan ng ipinako sa krus ay umalingaw-ngaw sa mga lansangan, sa mga tahanan at sa mga liwasan. At sa bawat pagkakataong binabanggit ito, lalong nag-aalab ang galit ng mga kalaban. Sa gitna ng dumaraming tensyon, dumapo ang unang patak ng dugo. Si Esteban, isang binatang puno ng karunungan at puspos ng espiritu, ay humarap sa konseho ng relihiyon na may tapang na hindi pa kailanman nakita. Ang kanyang mukha ay tila nagniningning na parang mukha ng isang anghel. Ang kanyang mga salita ay matalim na parang espada, parang martilyong dumadagit sa matitigas na pader. Hindi na nila ito kinaya, tinakpan nila ang kanilang mga tainga, tumatangging makinig ng kahit isang salita pa. Parang isang galit na mob, sumugod sila kay Esteban na parang baha ng mga tao. Hinuli nila siya at kinaladkad palabas ng lungsod papunta sa lugar kung saan ang mga bangin ay umaalingaw-ngaw sa tunog ng karahasan. Doon, sa ilalim ng ulan ng mga batong inihagis ng matinding puot,
Itinaas ni Esteban ang kanyang tinig sa huling pagkakataon, nagniningning pa rin kahit sa kamatayan. Sumigaw siya, "Panginoon, huwag mo pong ibilang sa kanila ang kasalanang ito at lumisan ang kanyang espiritu." Nakatayo malapit, pinapanood ang lahat si Saulo. Hindi siya naghagis ng bato, pero ang puso niya ay puno ng pagsang-ayon sa nangyaring krimen. Binantayan niya ang mga balabal ng mga pumatay. Inaprubahan niya ang bawat hampas, bawat sigaw, bawat batong tumama sa laman. Ngunit hindi natigil ng kamatayan ni Esteban ang kilusan. Sa halip, lalo pa itong nagniningas. Sumiklab ang pag-uusig sa buong rehiyon na parang biglaang bagyong marahas. Binuksan ng puwersa ang mga pinto habang ang mga kapitbahay ay natigilan, hindi makapaniwala sa lupit na ibinubuhos sa mapayapang bayan. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa makikitid na daan. Maraming pamilya ang pinaghihiwa-hiwalay. Ang pangalan ni Jesus na dati binibigkas ng may matinding paggalang ay naging isang sentensyang kamatayan para sa sinumang matapang na magsalita nito. Ngunit ang planong panakot ng kalaban ay ginawa ng Diyos na paraan ng pagpapalaganap. Tumakas ang mga tagasunod ni Kristo sa mga rehiyong puno ng lumang sugat, at ang mga lupaing iyon ang kusang bumukas para tanggapin ang hindi inaasahan. Kasama sa mga nagkahiwa-hiwalay si Felipe. Pumunta siya sa Hilaga patungong Samaria, isang lupaing iniiwasan ng karamihan sa mga Hudyo, at doon niya ipinahayag ang mensahe ng buong tapang. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga may sakit at pinanood silang gumaling. Pinalaya niya ang mga bihag ng mga makapangyarihang kadiliman, yaong mga tinig ay matagal nang napatikom ng takot. Sumilay ang ngiti sa mga mukhang matagal nang pinaghaharian ng hilakbot. Parang ang buong lungsod ay huminga ng pag-asa sa unang pagkakataon sa maraming henerasyon. At sa isang liblib na daang disyerto, isang opisyal na taga-Ethiopia ang nakaupo sa loob ng kanyang magarang karo. Malakas na binabasa ang kasulatang Hebreo. Sa tamang sandali, dinala ng Diyos si Felipe sa kanya. Sumunod ang mga tanong, umunlad ang pananampalataya, at nang marating nila ang isang anyong tubig sa gitna ng tigang na lugar, sabay silang bumaba mula sa karo. Mula sa tubig ay tumindig ang taga-Ethiopia bilang isang bagong tao, at umuwi siyang dala ang mensahe ng buhay. Sa sandaling iyon, itinanim ang isang binhi, at sa mga dumaang siglo, ang binhing iyon ay tatawid sa mga hangganang hindi kailanman pinasok ng alinmang imperyo. Samantala, si Saulo ng Tarso ay nag-aalab sa galit higit pa sa dati. Itinuon niya ang kanyang sarili patungong Damasco at nagsimulang maglakad. Ang mga dokumentong hawak niya ay higit pa sa opisyal na pahintulot. Ang mga ito'y kasangkapan ng pagkawasak. May apoy sa kanyang dibdib na nagtutulak sa kanyang lipulin. Ang kilusang ito minsan at magpakailanman. Para kay Saulo, hindi lang ito isang misyon. Isa itong banal na digmaan. Isang sagradong tungkulin. Isang panatang isinumpa niya sa kautosang kanyang sinasamba. Ngunit sa kalagitnaan ng maalikabok na daan, hinarang siya ng langit, isang liwanag na mas maningning pa sa araw, mas dalisay at mas makapangyarihan kaysa alinmang nakita sa mundong ito ang biglang bumagsak sa kanya. Nahulog si Saulo sa lupa na parang mismong kapalaluan niya ay binunot mula sa ugat. Hindi siya makalaban. Wala siyang masabi ni isang argumento. Ang tanging naroroon ay ang nakakasilaw na kaluwalhatian. Mula sa langit ay dumagundong ang isang tinig, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Hindi lang ito umabot sa kanyang mga tainga. Umalingaw-ngaw ito sa kanyang sikmura, tumagos sa kanyang kaluluwa, dumaan sa bawat alaala at hinipo ang bawat sugat na pilit niyang ikinubli. Nangangatog ang buong katawan na ibulalas ni Saulo. "Sino ka, Panginoon?"
Ang sagot ay dumating na parang kulog na binalot ng habag. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Pagkatapos, biglang naglaho ang liwanag, nawala ang pangitain, at kasabay nito, nawala rin ang lahat ng kayabangan sa kanya. Bigla siyang nabulag at naging lubos na walang magawa. Ang lalaking minsang kinatakutan ng maraming komunidad ay ngayoy kailangang umasa sa kamay ng iba para lamang makalakad. Inakay siya papasok sa Damasco, kung saan siya nanatili ng ilang araw na tahimik, hindi kumain at lumulubog sa matinding pagsisisi. Hindi siya matahimik sa pag-iisip, para bang dumudugo ang kanyang puso, para bang gumuho ang kanyang kaluluwa. Ngunit kahit noon pa, isinusunod na ng Diyos ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang mapagpakumbabang mananampalataya na si Ananias, isang lalaking nakikinig sa bulong ng Espiritu, ay tumanggap ng tuwirang utos mula sa langit. Kinilabutan siya at nanginig ang kanyang mga kamay. Ang pangalan ni Saulo ay kumalat na sa buong rehiyon na parang maitim na ulap. Ngunit mas malakas ang tinig ng Diyos kaysa alinmang takot. Pumasok si Ananias sa bahay kung saan nakaupo si Saulo, walang kibo, parang bilanggo sa sarili niyang sirang katawan. Lumapit siya, huminga siya ng malalim, at sa kanya binigkas ang mga salitang wawasak sa huling pader sa puso ni Saulo. Mahinahon na sinabi ni Ananias, "Saulo, kapatid, ang Panginoon mismo ang nagsugo sa akin sa iyo." Pagkapatong ni Ananias ng kanyang mga kamay sa kanya, may parang mga kaliskis ng isda na biglang nalaglag mula sa mga mata ni Saulo. Bumalik ang kanyang paningin, pero hindi lang iyon ang bumalik. Nabuhay muli ang kanyang kaluluwa, bumalik ang layunin sa kanyang puso, nabago ang buong kanyang pagkatao, siya'y naging lubos na ibang tao. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mismong lalaking umusig sa mga mananampalataya ay ngayoy nangangaral na ng pananampalataya na may tapang na tila mula sa langit. Hayagang ipinahayag ni Saulo, si Jesus ang anak ng Diyos. Gulat ang bumalot sa lungsod, napatahimik ang mga pinunong panrelihiyon, nahati ang damdamin ng mga tao, at yaong dating kakampi ni Saulo, ngayoy nakatingin sa kanya nang may takot na hindi pa nila naramdaman noon. Ang pangalang Saulo ay naging banta, pero hindi na sa mga tagasunod ni Jesus. Ngayoy banta ito sa mga umuusig. Ang mga ngaso ay mabilis na naging pinakamaimpluwensyang tinig ng mga inusig. Ngunit ang kaligtasan ay wala na sa kanyang kamay. Ang kanyang dating mga kasama, hindi matanggap ang matinding pagbabagong ito, ay nagsimulang magplano laban sa kanya. Ang dating bukas na lansangan ay naging mga bitag. Ang mga madidilim na eskinita ay naging pugad ng panganib. Nagbulungan ang kanyang dating mga kapanalig. Kailangang patayin si Saulo. At sa ilalim ng langit na walang buwan, dinala siya ng kanyang mga bagong kapatid sa pananampalataya papunta sa pader sa labas ng lungsod. Pinagdugtong-dugtong nila ang isang pansamantalang basket. Ang magaspang na lubid ay tinalian ng mga nanginginig na daliri, hindi sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanilang ginagawa. Umakyat si Saulo sa loob ng basket, itinaas niya ang kanyang ulo. Sa itaas nakita niya ang mga mukha ng mga lalaking ilang araw lang ang nakaraan ay tatakbo sana sa takot sa kanyang pagdating. Ngunit ngayon ang mga lalaking iyon ang nagsusugal ng lahat para lamang mapanatili siyang buhay. Dahan-dahan siyang ibinaba sa gilid ng pader sa gitna ng kadiliman ng gabi, dala ng biyaya. Sa mismong pag-apak ng kanyang mga paa sa lupa sa labas ng lungsod, ang lumang anyo ng kanyang buhay ay iniwan na magpakailanman. Saka pa lang nagsisimula ang kanyang bagong panawagan. Ngunit nang marating niya ang Jerusalem, ang kanyang pagdating ay sinalubong hindi ng init kundi ng malamig na pag-aalinlangan. Ang mga alagad ay may malalim pa ring pagdududa sa kanilang puso.
Sariwa pa rin ang alaala ng mang-uusig. Bahagya lang bumukas ang mga pinto, sapat lang upang makapasok ang munting sinag ng liwanag. Maingat na sinusundan ng mga mapagmatsyag na mata ang bawat galaw niya. Pagkatapos ay lumapit si Bernabe, isa siyang lalaking bukas ang puso, banayad ang tinig at laging nakamasid kung saan kumikilos ang Diyos. Tumayo siya sa tabi ni Saulo at nagsalita para sa kanya. Ipinusta niya ang sariling pangalan upang patunayan na totoo ang pagbabago. At kaya dahan-dahan, maingat, hakbang bawat hakbang, ang lalaking minsang kinatakutan bilang kaaway ay niyakap bilang kapatid. Ngunit sa labas ng mga munting pagtitipong iyon, hindi huminto ang paghahanap sa kanya. Sa katunayan, lalo pa itong tumindi, parang unos na humihigop ng lakas habang humahagupit sa malawak na dagat. Tahimik na gumapang ang takot sa mga lansangan ng Jerusalem. Buong pamilya ang nagsasara ng mga pinto at tumatangging lumabas. Ang mga bulong-bulungan ay naglakbay mula bubong hanggang bubong, mula pinto hanggang pinto. Nagmartsa ang mga sundalo sa lungsod na may agarang layunin. Ang mga pinunong panrelihiyon ay nagtipon sa lihim na pagpupulong. Bawat sulok ay tila may nakaambang panganib. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay umalimpuyo na parang galit na karagatan, desperadong lunurin ng munting apoy na sumisibol sa mga alagad. Ngunit wala ni isa mang bagay sa langit o sa lupa ang kayang patayin ang apoy na galing sa itaas. Inabot ng kamay ng langit ang alabok ng mundo. Walang puwersang tao, walang planong politikal, walang espiritual na atake ang makakabawi nito. Sapagkat saan man may dugong nabubo, may panibagong buhay na sumusulpot, saan man nakakadena, may awit ng papuri, saan man may krus na itinayo, may kaligtasang namumukadkad. Ang pananampalatayang tinangkang patayin ay dumami na parang binhing inihagis sa hangin at dumating na ang tawag. Sa lungsod ng Antioquia, isang sangandaan ng mga bansa kung saan nagsasalubong ang kalakalan at kultura, ang iglesia ay nagtipon para sa pag-aayuno at taimtim na panalangin. Ang hangin sa silid ay parang mabigat na ulap na animoy mabibiyak anumang sandali. Ang mahihinang tinig ay umaakyat at bumababa. Ang mga luha ay dumadaloy sa mga mukha. Ang mga pagsusumamo ay iniakyat sa langit. At doon mismo sa gitna ng pagtitipon ng mga pusong lubos na nagpasakop, ang Espiritu ng Diyos ay nagsalita ng malinaw, ng matalas, ng hindi kayang pagdudahan ng sinuman. Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo, may tiyak akong gawain para sa kanila. Simple ang tagubilin, ngunit napakalawak ng sakop. At sumunod sila ng walang pag-aatubili. Binalot lang nila ang mga pangunahing gamit at lumakad palabas. Lubos ang tiwala na ang Diyos na tumawag ay siya ring magbibigay ng lahat ng kailangan sa paglalakbay. At sa bawat hakbang na kanilang tinahak, ang mundo ay unti-unting umikot sa panibagong direksyon. Chipre, Pisidia, Listra, Iconio. 4 na pangalang kumakatawan sa 4 na magkaibang daigdig, mga lungsod na lumulubog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinaunang pook kung saan binibigkas ang kautusan ni Moises, mga lansangang alikabok ang bumabalot, mga bundok na niluluto ng araw, mga pamilihang puno ng boses na banyaga sa kanilang pandinig. Ngunit sa bawat lugar na kanilang pinuntahan, natagpuan nila ang mga pusong uhaw sa katotohanang totoo. Sa bawat lungsod, may mga himalang pumutok na nagpayanig sa mga tao sa gulat. Sa bawat lungsod, may matinding pagsalungat na nagtangkang lunurin ang mensahe. Sa bawat lungsod, may mga buhay na nakabitin sa pagitan ng paniniwala at pagtanggi. Sa Listra, nang mapalakas nila ang isang lalaking ni minsan ay hindi pa nakalakad, ang mga tao ay nawalan ng katinuan. Naniwala silang ang mga Diyos mula sa alamat ay bumaba upang lumakad kasama ng mga tao.
Tinawag nilang Zeus si Bernabe, tinawag nilang Hermes si Pablo. Nagmadaling lumapit ang mga taga-baryo na may dalang mga korona ng bulaklak at mga baka upang ialay bilang handog. Ngunit hinablot ng mga apostol ang kanilang kasuotan at pinunit ito, tumatangging tanggapin kahit isang hibla ng kaluwalhatian, ngunit kasinbilis ng kidlat ang pagbabaligtad ng lahat. Ang parehong karamihan ay biglang nagpalit mula sa pagkahumaling tungo sa pagnanasa ng pagpatay at binato si Pablo hanggang siya'y bumagsak. Ang kanyang katawan ay nakabulagta sa lupa, balot ng alikabok at dugo. Marami sa mga nakakita ay nagsabing tapos na siya. Ngunit nang magtipon ang mga mananampalataya sa paligid ng kanyang walang buhay na katawan, itinulak niya ang sarili niyang tumayo. Bumangon siyang parang taong alam sa kaibuturan ng kanyang buto na ang kamatayan ay hindi ang huling salita. Hindi siya tumayo dahil sa kayabangan. Hindi siya tumayo dahil sa matigas na kalooban. Tumayo siya dahil ang mensaheng dala niya ay hindi na lamang para sa mga anak ng Israel. Naririnig na ito ng mga tao mula sa bawat bansa. Nananampalataya na ang mga tao mula sa bawat pinagmulan. Ang mga taong hindi kailanman nakakilala sa Diyos ni Abraham ay ngayoy nagdiriwang sa katotohanang lumaya sila mula sa tanikala. Binabasag ng kaharian ng langit ang mga hadlang na hindi kayang pasukin ng pinakamatinding hukbo ng Roma. At habang nagpapatuloy ang mga paglalakbay, isang tanong ang sumulpot na muntik ng punitin ang pananampalatayang ito mula sa loob. Kailangan ba ng mga bagong mananampalataya na sundin ang bawat detalye ng kautusan ni Moises? Kaya't nagtipon ang mga pinuno sa Jerusalem upang pagdesisyonan ito. Tumayo si Pedro at ibinahagi ang kanyang nasaksihan. Maingat na pinag-aralan ni Santiago ang lahat ng ebidensya. Ibinigay ni Pablo ang kanyang patotoo tungkol sa mga ginawa ng Diyos sa mga hindi kabilang sa bayan ng Israel. At ang Espiritu ng Diyos ang gumabay sa bawat salitang binigkas. Itinutulak sila patungo sa isang pasyang yayanig sa mga darating na siglo. Ang kaligtasan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tradisyon. Hindi ito dumarating sa pagsasagawa ng mga ritual. Hindi ito nakabase sa dugong namamana o sa mga personal na tagumpay. Ito'y dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya lamang. Sa pahayag na iyon, bumukas ng maluwang ang pintuan para sa bawat bansa sa balat ng lupa. At patuloy na lumakad si Pablo, pinapanday ng layuning hindi kailanman mapapatay. Sa lungsod ng Filipos, isang madilim na selda ang naging tagpuan ng isang di pangkaraniwang himala. Umuga ang lupa, bumukas ang mga pinto, nabali ang mga tanikala, ngunit walang ni isang bilanggo ang tumakas. Ang pinalaya sa gabing yon ay hindi isang kriminal. Ito'y ang puso ng isang buong sambahayan. Sa Tesalonika, hinila ng mga tagapagsumbong si Pablo sa harap ng mga pinuno at inakusahan siyang pinapabaligtad ang buong mundo. At totoo ang paratang, sa Atenas, hinarap niya ang pinakamagagaling na pilosopo ng panahon, mga palaisip na humubog sa kultura ng sinaunang mundo. Sa gitna ng mga altar na bato at mga napakataas na rebulto ng huwad ng mga Diyos, ipinahayag niya ang tungkol sa isang Diyos na hindi pa nila nakikilala, isang Diyos na buhay at hindi nangangailangan ng anuman. Sa Korinto, inilakas niya ang panawagan sa kadalisayan sa gitna ng labis na moral na kabulukan. Sa Efeso, ang kanyang pagtuturo ay tumama sa industriya ng paggawa ng Diyos-Diyosan kaya't nagkaroon ng kaguluhan at halos masunog ang buong lungsod. Ngunit ni isa sa mga iyon ay hindi nakapagpahinto sa kanya. Nakatutok ang kanyang mga mata sa huling destinasyon, Roma, ang puso ng imperyo, ang trono ng mga Sesar, ang sentrong politikal at espiritual ng kilalang mundo. Hindi siya pumasok sa lungsod bilang isang bayani. Dumating siya bilang isang bilanggo,
Nakatali ang mga kamay, napapaligiran ng mga sundalo. Nakakulong man ang kanyang katawan, kailanmay hindi kailanman nakulong ang kanyang tinig. Mula sa loob ng kulungang Romano, sumulat siya ng mga salitang puspos ng liwanag, mga salitang tatawid sa mga siglo, mga liham na huhubog sa buong mga paniniwala, muling huhugis sa mga iglesia at makaapekto sa mga imperyo. Mga mensaheng magpapaluhod sa mga palalo at magbibigay lakas sa mga inalipin na mangarap muli. At nang halos matapos na ang kanyang takbuhin, iniwan niya ang isang pahayag na patuloy pa ring umaalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon. Sumulat si Pablo, "Nilabanan ko ang mabuting laban, tinapos ko ang karera, pinanghawakan ko ng mahigpit ang pananampalataya. Ginawa ng Roma ang lahat upang patahimikin siya." Tinangkang patahimikin ng imperyo ang mensahe sa pamamagitan ng tabak ng mga utos ng pamahalaan ng malamig na pader ng piitan. Sa huli, hiniwalay nila ang kanyang ulo sa kanyang katawan, ngunit hindi nila kailanman napatigil ang tinig na dumadaloy sa kanya, sapagkat ang tinig na iyon ay nagmumula sa walang hanggang kalangitan. Hindi kalayuan sa kinabagsakan ni Pablo, ibinuhos din ni Pedro ang kanyang dugo para sa pananampalataya. Bago siya patayin, humiling siya, ipako siya sa krus ng patiwarik. Hindi niya kayang tanggapin ang karangalang mamatay sa parehong posisyon ng kanyang Panginoon. Sumunod ang marami, mas maraming martir, mas maraming bayani na hindi na itala ang pangalan, sapagkat hindi karapat-dapat ang mundo na ikuwento ang kanilang buhay. Ngunit hindi umurong ang pananampalataya. Sa halip, ito'y umalpas na parang ilog na bumaha sa tag-ulan. Bumulwak ito sa mga bukas na parang sumuot sa makikitid na eskinita at pumasok sa mga marmol na bulwagan ng mga palasyo. Binago nito ang mga matitigas na Romanong sundalo, ang mga alipin na hindi pinapansin, mga babaeng kinalimutan, mga batang ulila, mga biyudang nagluluksa, at maging ang mga miyembro ng maharlikang pamilya. Ang mga lihim na katakom sa ilalim ng lungsod ay naging banal na mga lugar ng pagtitipon. Ang sahig ng Colosseum na binaha ng dugo ay naging entabladong pinagtayuan ng mga patotoo na hanggang ngayon ay bumubulong sa hangin, at ang krus na dating simbolo ng kahihiyan at pagpapahirap ay itinaas bilang pinakadakilang tanda ng tagumpay. Ang revolusyon ng kahariang ito ay hindi umusad sa banggaan ng mga espada. Umasenso ito sa kapangyarihan ng pagmamahal na handang magsakripisyo. Hindi ito kumalat sa pamamagitan ng mga nagmamartsyang hukbo. Kumalat ito sa pamamagitan ng matatapat na saksi. Hindi ito itinayo ng mga pinunong nakaupo sa mga trono sa lupa. Itinayo ito ng hari ng lahat ng hari. At mula sa araw na iyon, ang mundo ay hindi na muling naging gaya ng dati.